Ngayon, patuloy kong ibabahagi sa inyo ang isang action movie, na naglalahad ng kwento ng isang grupo ng mga assassin na lumalaban sa isang masamang imperyo. Pero medyo nakaka-touch din. Ngayon, simulan natin ang panonood ng pelikula. Ang pangalan ng lalaking ito ay Tatsumi. Ito ang unang pagkakataon naging dahilan ng paghihiwalay nilang tatlo. Sa puntong ito, at ang hari ay isang bata lamang. At sinabi rin sa kanya na sa kabisera, mayroong isang sikat na grupo ng assassin na tinatama ng panganib. Tumakbo si Tatsumi palabas. Nakita niya ang grupo ng mga assassin. Bagamat binabantayan ng husto ang mansyon, hindi nito napigilan ang mga assassin. Madali nilang tinanggal ang lahat ng mga gwardya at pinatay ang buong pamilya ni Arya. Hindi niya ito pinansin at dumiretso sa kinaroroonan ng sundalo. Nang papatayin na niya si Arya, sumugod si Tatsuminado itong protektahan si Arya. Kaya pareho silang sumugod sa isa't isa at naglaban. Gay sa kanya ng punong nayon bago siya umalis, naligtas si Tatsumi. Nang papatayin na niya ito, lumitaw ang nakatatandang kapatid na babae na nanloko ng asas. Ngayon ay dinala siya ni Leonie upang makilala ang lahat. Sheila ang pangalan ng ate. Maaaring magmukhang maamo siya, ngunit kung hiyang malakas na lalaki na may kulot na buhok, na nagngangalang bulig. At siya ang nakasuot, pero kahit mukhang malakas siya sa labas, baka masakit talaga ang puwet niya. Narito ang isang pervert na lalaki na gustong panuurin ng palihim ang mga batang babae na naliligo, na nagngangalang direktang inanyayahan ng pinuno si Tatsumi na sumali muli sa grupo. Sa puntong ito, nalaman niyang sinabi ng pinuno ng grupo na mayroon silang isang revolusyonaryong hukbo, upang ibagsak ang imperyo ahagi rin ng puwersang ito, na dalubhasa sa pagsasagawa ng mga lihim na misyon ng pagpatay. Kaya't pumayag si Tatsumi na sumali sa grupong assassin ng kanilang mga target. Si Tatsumi na lang ang natira. Sa sandaling ito, nagpanggap si Tatsumi bilang isang sibilyan upang lapitan si Ogre. Dinala siya nito sa isang desyerto na eskinita. Sa paghahandang hampasin siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, may napansin din si Ogre na kakaiba kay Tatsumi at sinimulang salakayin siya. Ngunit mas mabagal pa rin siya ng isang hakbang kaysa kay Tatsumi. Sa pag-aakalang natalo niya siya, nagulat si Tatsumi na hindi madaling mahulog si Ogre, at patuloy siyang pinipilit niya. Ngunit pagkatapos ay ininsulto ni Ogre ang babaeng umupo sa kanila, na ikinagalit ni Tatsumi. Kaya't pinutol niya ang magkabilang braso ni Ogre, iniwan siyang baldado upang hindi na niya mapahamak ang mga babae at pinapunta siya sa langit. Pagbalik niya, pinatunayan niya kay Akame na makapangyarihan nga siya. Bagamat si Akame ay tila isang babaeng malamig ang loob, masaya siya na hindi nasaktan si Tatsumi. Napagtanto ni Tatsumi ang init kay Akame. Kinabukasan, biglang nilusob ng maraming kalaban ang kanilang base, kaya nagtulungan ang grupo para pigilan sila. Sa puntong ito, sumama si Natsumi sa lalaking kulot ang buhok at tinatrato siya bilang kanyang pinuno. Nag-transform siya para ipakita ang lakas niya sa harap ni Tatsumi. Ang baluti na suot niya ay tinatawag na tego. Ang tego ay isang sinaunang sandata, at mayroong 48 uri ng tego na nilikha sa mundo, na nagbibigay ng mga espesyal na kapangyarihan sa may hawak. Ang tego na ginagamit ni Akame ay isang sinumpaang espada, at isang maliit na sugat lamang mula dito ay agad napapatay sa tao. Ang tego ng maliit na mababang babae ay isang baril, na maaaring lumikha ng mga shockwave upang sirain ang kaaway. Ang mga salamin na nakasuot ng nakatatandang kapatid na babae ay nagtataglay ng isang tego sa anyo ng gunting, na may kakayahang magputol sa anumang bagay sa mundo. Si Leonie ay nagtataglay ng isang tego na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform bilang isang hayop, na nagpapataas ng kanyang lakas at bilis na may napakataas na kakayahan sa pagpapagaling. Tulad ng para sa taong ito, ang kanyang tego ay binubuo ng mga bakal na wire, na maaaring magbigkis at magtakda ng mga bitag para sa mga kaaway at hindi kapani-paniwalang matalas. Sa panig ni Tatsumi, nasaksihan niya ang kapangyarihan ng kulot na buhok na lalaki, na naalis ang kalaban sa isang kisap mata. Namangha si Tatsumi sa lakas ng mga miyembro ng grupo. Kinabukasan, tumanggap ng misyon si Tatsumi na pumunta sa isang assignment kasama ang hamak na babaeng si Mine. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mine pala ay mahimbing na natutulog, kaya galit na galit si Tatsumi dahil kailangan niya itong gisingin. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok sa kwarto niya, sinalubong siya ng ganitong eksena. Dahil dito, binaril siya ni Mine sa isang napaka-sensitive na lugar. Sa gabi, ang grupo ay nakatanggap ng isang bagong misyon, na kung saan ay upang alisin ang isang maharlika sa ilalim ng utos ng punong ministro, na patuloy na kumikidnap sa mga kababaihan at nagpapahirap sa kanila. Nagpatuloy si Tatsumi sa trabaho kasama si Mine,
ngunit nakita niya ang kanyang kaseryosohan habang isinasagawa ang misyon at ang kanyang husay sa pagbaril. Sa isang putok lang, natanggal niya ang target, na ikinagulat niya. Sa sandaling ito, sinabi ni Mine kay Tatsumi ang tungkol sa kanyang nakaraan. Ang akin ay isang magkahalong lahi na bata, at mula sa murang edad, dumanas siya ng diskriminasyon, pambubugbog, at brutal na pagpapahirap hanggang sa sumapi siya sa revolusyonaryong hukbo. Nangako si Mine na hindi hahayaan ang ibang mga bata na magtiis ng parehong kapalaran na gaya ng sa kanya. Pagdating nila sa rally point, may biglang sumulpot na kalaban at inatake si Mine mula sa likod. Agad na tinulak ni Tatsumi si Mine palabas at kinuha ang pag-atake mula sa kalaban. Patuloy ang pag-atake ni Mine sa kanya, ngunit madali niyang naiwasan ang mga hampas nito. Sa sandaling iyon, sumali rin si Tatsumi sa laban at nagawang kontrolin siya. Sinabihan ni Tatsumi si Mine na ipagpatuloy ang pagbaril sa kalaban, dahil nagtiwala siya sa kanyang kakayahan sa pagbaril. Naging emosyonal siya at natulala na nasa harapan niya, kaya nabaril niya ito ng malaking butas sa dibdib. Sa sandaling iyon, kinilala ni Mine ang katapangan ni Tatsumi, ngunit pagkatapos ay pinagalitan siya dahil halos maging isang walang ulo na bangkay. Kaya nag-aaway na naman ang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, isang napakadelikadong kaaway ang lumitaw sa lungsod na nagta-target sa Night Raid. Ang kanyang pangalan ay Zank the Executioner, at patuloy niyang pinapatay ang mga tao sa bayan sa pamamagitan ng pagpugat sa kanila. Araw-araw pa ring nagsasanay ng husto si Tatsumi kasama ang kanyang kuya para lumakas. Kinagabihan, binigyan sila ng pinuno ng pangkat ng misyon na alisin si Zank the Executioner, na isa ring Tegu user. Kaya ang pangkat ay pumasok sa bayan. Sa sandaling iyon, tumayo si Zank mula sa malayo, gamit ang kanyang Tegu, pinagmamasdan ang mga galaw ng grupo. Pinili niya si Tatsumi bilang kanyang unang target. Biglang tumakbo si Tatsumi sa kaibigan niyang si So at hinabol ito sa isang plaza. Ngunit hindi niya namalayan na isa lamang pala itong ilusyon na ginawa ni Zank's Tegu, para akitin si Tatsumi palayo sa grupo. Napagtatanto na siya ang target, naghanda si Tatsumi na labanan si Zank, ngunit nagulat siya nang makitang nababasa niya ang iniisip ni Tatsumi. Madaling naiwasan ni Zank ang mga pag-atake ni Tatsumi, salamat sa kakayahan ng kanyang Tegu na magbasa ng isip. Dahil dito ay napagtanto ni Tatsumi na kaharap niya ang isang napakalakas na kalaban, ngunit hindi sumuko si Tatsumi, patuloy siyang sinunggaban at umatake. Gustong makita ni Zank ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Tatsumi, kaya pinaglaruan niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, gumamit si Tatsumi ng napakabilis na bilis para salakayin siya, at ito ang naging dahilan upang siya ay masugatan dahil hindi niya mabasa ang iniisip ni Tatsumi sa oras. Gayunpaman, bilang kapalit, nasugatan din si Tatsumi. Pagkatapos ng pag-atakeng iyon, si Zank, galit na galit, ay baliw na sinugod si Tatsumi, ngunit mabilis na tumakbo si Akame para pigilan siya. Sa puntong ito, nabunyag na ang kanyang Tegu ay mayroon ding kakayahang makakita sa mga bagay. Bago pa makita ni Akame ang higit pa sa cloth sa loob, patuloy niyang inatake si Zank sa napakabilis na bilis, na naging dihado. Ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko at nagsimulang labanan ang mga pag-atake ni Akame. Sa sandaling ito, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa Tegu, dahilan upang makita ni Akame ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang taong pinakamamahal ni Akame. Nang makitang nagyelo si Akame sa kinauupuan, agad niya itong sinugod para umatake. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, agad na nag-counter-attack si Akame, na ikinagulat niya. Hindi niya alam na ang layunin ni Akame ay patayin ang nakababatang kapatid na pinakamamahal niya. Parehong sinisingil sa isa't isa, umaatake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit ang kanyang espada ay nabasag, at sa huli ay tinapos siya ni Akame. Sa wakas, natapos na nila ang kanilang misyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tatsumi na kailangan niyang lumakas pa para malagpasan ang lahat. Kinaumagahan, pagkagising niya, nakita niya ang kanyang ate Shile, nakasuot ng salamin, natutulog sa tabi niya. Ngayon, turn na ng kanyang ate na sanayin siya. Kaya pinapractice siya ng ate niya na lumangoy habang nakasuot ng armor para maranasan ang pakiramdam ng muntik malunod. Kahit napaka-clumsy, napaka-warm na tao niya at napakaganda rin. Habang sinusubukang manligaw ay tinukso si Tatsumi ng kanyang kuya. Pagbalik niya, iniabot sa kanya ng kapitan ang Tegu ni Zank. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng Tegu. Kaya sinubukan ni Tatsumi na buhayin ang kapangyarihan nito, at ang una niyang nakita ay ito. Marahil dahil alam nitong masyadong babaero ang lalaking ito, tumanggi ang Tegu na tanggapin si Tatsumi. Sa sandaling ito, naisip ni Tatsumi na maaaring mayroong isang Tegu na maaaring bumuhay sa kanyang mga kaibigan.
Ngunit agad na tinanggihan ng kanyang kuya ang ideya, sinabi na mayroon lamang siyang buhay, at walang tego na kayang buhayin ang mga patay. Ito ay nagparamdam kay Tatsumi ng lubos na kawalan ng pag-asa. Alam na talagang nawalan siya ng mga kaibigan, lumapit si Shil upang aliwin si Tatsumi at niyakap siya mula sa likuran, na nagparamdam kay Tatsumi ng mainit na pakiramdam ng ginhawa mula kay Shil. At marahil ay nagsisimula na ring maramdaman ni Shil ang pagkaantig kay Tatsumi. Sa panig ng Imperial, ang mga aksyon ng Night Raid Assassins ay nakakuha ng atensyon ng punong ministro. Dahil patuloy nilang pinapatay ang kanyang mga bantay, tinawag niyang pabalik si General Esdith. Siya ay isang napakalakas at walang awa na tao. Kinabukasan, habang naglalakad si Tatsumi kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Leonie, ang Basti, hinabol sila ng isang grupo ng mga tao. Ang dahilan ay nanghiram ng pera sa kanila ang kanyang ate, kumain ng 10 tet dishes, at hindi pa rin nababayaran. Sa puntong ito, naligaw si Tatsumi at nakilala ang isang cute na babae na nagngangalang Seryo. Ang babaeng ito ay isang bantay ng imperyo na may lubos na pagmamahal sa hustisya. Nang makitang nawala si Tatsumi, pumunta siya para tulungan siya. Ngunit ang mas ikinagulat ni Tatsumi ay ang kakaibang asong kasama niya, na mukhang tanga, na nagngangalang Koro. Sinabi ni Seryo kay Tatsumi na ang hangal na asong ito ay talagang isang tego, na ikinagulat niya. Matapos akayin si Tatsumi pabalik, umalis si Seryo. Ngunit hindi alam ni Tatsumi na ang layunin ni Seryo ay sirain ang Night Raid para ipaghiganti si Ogre, ang bulag na commander na pinatay ni Tatsumi, dahil siya ang kanyang tagapagturo. Kinagabihan, habang ang kanyang salamin na naisinusuot ng nakatatandang kapatid na babae at ang loli ay patungo sa kanilang misyon, sila ay tinambangan. Ang umambush sa kanila ay walang iba kundi si Seryo. Palaging naniniwala si Seryo sa ganap na hustisya, iniisip na ang Night Raid ay isang grupo ng mga demonyo. Kaya nagpasya siyang sirain sila. Sa puntong ito, si Mine ay patuloy na umaatake, ngunit ang mukhang hangal na aso ay nagbago at tumalon upang protektahan siya. Nang mangyari ito, hindi na nagmukhang tanga ang aso, kaya inutusan ni Seryo si Koro na salakayin si Shil, ngunit nagawa niyang putulin ito. Akala niya ay patay na ito, ngunit ang nakakapagtaka, bumangon muli si Koro na mas malaki kaysa dati. Gaano man ito kalakas umatake, patuloy na naghihilom ang mga sugat ni Koro. Inutusan ni Seryo si Koro na ipagpatuloy ang pagbabago at pagsingil kay Shil. Napaatras si Mine at naglunsad ng malakas na pag-atake patungo sa aso. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito kayang sirain. Samantala, sinamantala ni Shil ang pagkakataon na tambangan si Seryo at ginamit ang kanyang ultimate technique para atakihin siya. Na-overwhelm nito si Seryo, kaya napilitan siyang patuloy na umatras. Pinutol ni Shil ang magkabilang braso ni Seryo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang braso niya, 2 baril ang itinago ni Seryo. Direkta niyang pinaputukan si Shil, ngunit hinarang ni Shil ang mga putok at patuloy na pinutol ang mga baril. Biglang inutusan ni Seryo si Koro na mag-transform sa isang halimaw. Sa hindi kapanipaniwalang lakas at bilis, agad na nakuha ni Koro si Mine. Parang si Mine ay madudurog sa kamatayan ni Koro, ngunit nagawa ni Shil na bumalik sa nakaraan. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, si Shil ay binaril mula sa likuran ni Seryo, dahil may nakatago itong baril sa kanyang bibig. Pero hindi pa tapos. Muling sumugod ang halimaw na si Coral at kinagat ang katawan ni Shil. Sa sandaling iyon, si Mine ay hindi kapanipaniwalang nagalit at nawalan ng kontrol. Ngunit sa hindi inaasahan, ginamit ni Shil ang kanyang huling hininga para matakpan ang paningin ng kalaban, dahilan para makatakas si Mine. Naalala ni Shil ang mga alaala niya kasama ang grupong Night Raid at ang mga sandaling kasama si Tatsumi. Mula pagkabata, siya ay napailalim sa paghamak at pagkamuhi, na naging dahilan upang siya ay maging isang cold-blooded assassin. Ngunit salamat kay Tatsumi, naramdaman niya ang init at kabaitan. Sa sandaling ito, nag-e-enjoy si Seryo sa kanyang tagumpay, habang si Mine ay bumalik upang ipaalam sa lahat ang tungkol sa pagkamatay ni Shil. Dahil sa balitang ito, hindi matanggap ng lahat ang malupit na katotohanan. Galit na galit si Tatsumi kaya nawalan siya ng kontrol, na gustong ipaghiganti agad ang pagkamatay ni Shil. Gayunpaman, sinuntok siya ni Bullet sa mukha, dahil sa sobrang hina niya sa sandaling iyon. Bagamat labis na nalungkot sa pagkamatay ni Shil, kinailangan ng grupo na mabawi ang kanilang katahimikan upang magpatuloy sa pagsulong. Samantala, sa palasyo, bumalik na si General Esdith sa Beast Triad. Dahil napakalakas ni Esdith, kahit ang punong ministro ay hindi nang ahas na kalabanan siya. Sinabi ni Esdith na tutulong siyang sirain ang Night Raid, ngunit kung mararanasan lamang niya ang lasa ng pag-ibig.
Sa sandaling ipinakilala ng batang hari ang punong ministro kay Esdeath, gayunpaman, agad siyang tinanggihan ni Esdeath, sinabing siya ay masyadong matanda, isang shell lamang ng isang tao, at wala ng lakas upang matugunan ang kanyang mga pamantayan. Kinabukasan, determinado si Tatsumi na magsanay, alam niyang kailangan niyang maging mas malakas. Sa kabilang panig, inutusan ni Esdeath ang Beast Triad na gawin ang lahat para sirain ang Night Raid. Ginaya nila ang Night Raid at pinatay ang ilang politiko para akitin sila. Bagamat alam ng grupo na ito ay isang bitag, naghati sila upang protektahan ang karangalan ng Night Raid at matonton ang kalaban. Sumama si Tatsumi sa kanyang kuya sa isang bangka. Sa puntong ito, ginamit ni Bullet ang kanyang kakayahan sa pagbabalat kayo, na bahagi ng kapangyarihan ng kanyang baluti. Biglang sumipol ang isa sa Beast Triad, ang batang lalaki, dahilan para mawalan ng malay ang lahat, ngunit patuloy na nagpupumiglas si Tatsumi na lumaban. Pagkatapos ay natagpuan si Tatsumi ng isa sa mga kaaway. Sinugod niya ito, ngunit masyadong malakas ang kalaban, dahilan para mapa-atras si Tatsumi. Nang makitang nasa panganib si Tatsumi, sinaklolohan siya ni Bullet ng isang malakas na suntok. Nagpa siya si Bullet na harapin ang kalaban at sinabihan si Tatsumi na bantayang mabuti. Habang nakikipaglaban siya, ipinatawag ni Bullet ang kanyang baluti. Sa hindi inaasahan, sabay-sabay na inatake siya ng tatlong kalaban. Gayunpaman, hindi umatras si Bullet. Agad niyang pinaalis ang dalawa. Pinatay niya ang natitira sa isang kisap mata. Biglang nakilala ng isa sa mga kalaban si Bullet. Ang lalaking ito pala ay si Liver, ang dating commander ni Bullet. Sinimulang gamitin ni Liver ang kanyang tigo, na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang tubig. Inatake ni Liver si Bullet, ngunit matagumpay na nablock ni Bullet ang kanyang mga strike. Ipagpapatuloy na sana ng ibang kalaban ang kanyang flute laban kay Bullet, ngunit pinigilan siya ni Tatsumi. Inako ni Tatsumi ang responsibilidad at pinigilan ang bata sa gilid ni Bullets. Hindi maganda ang mga pangyayari habang patuloy na umaatake si Liver gamit ang mga haligi ng tubig. Dahil sa pressure ay nagsimulang mag-crack ang armor ni Bullet. Inakala ni Liver na natalo niya si Bullet, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Bullet sa itaas niya. Nang malapit nang maabot ni Bullet ang huling suntok, ibinaba ng flute boy si Tatsumi at sinugod si Bullet, ngunit natumba ito. Sa puntong ito, nawala na ang baluti ni Bullet dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, nasugatan din si Liver at hindi na maipagpatuloy ang paggamit ng kanyang tigo. Biglang nag-inject si Liver ng gamot na pampalakas sa kanyang sarili. Inilabas ni Bullet ang kanyang sandata at pareho silang nagpatuloy sa pag-atake ng galit na galit sa isa't isa. Habang naghahanda si Bullet na ihatid ang pangwakas na suntok, ipinakita ni Liver ang kanyang huling baraha. Ginamit niya ang sarili niyang dugo para subukang ibagsak si Bullet. Sa kabila ng pagsisikap ni Bullet na harangin, siya ay malubhang nasugatan. Natalo rin si Liver. Gayunpaman, nalasen si Bullet ng dugo ni Liver dahil sa gamot na ininject niya kanina. Hindi pa tapos ang sitwasyon. Nakalimutan na ni Tatsumi ang tungkol sa batang flute. Ginamit ng batang flute ang kanyang musika para mapahusay ang kanyang pisikal na lakas. Hindi na nakalaban ni Bullet, kaya ipinagkatiwala niya ang kanyang taigo kay Tatsumi. Nag-alinlangan si Tatsumi dahil hindi siya tiwala sa sarili niyang lakas. Pagkatapos ay sinuntok siya ni Bullet, hinihimok siyang magtiwala sa sarili niyang kapangyarihan. Tumayo si Tatsumi at ginamit ang taigo, ngunit biglang nag-mutate ang armor at nagsimulang mag-evolve. Pagkatapos ay sinuot ni Tatsumi ang baluti ni Bullet at tinalo ang flute boy sa isang suntok. Bagamat nanalo si Tatsumi, hindi na nakayanan ni Bullet. Siya ay namatay, iniwan ang lahat ng kanyang pag-asa sa mga kamay ni Tatsumi. Labis ang pagkabalisa ni Tatsumi, na nawalan ng isa pang kasamahan sa kanyang mentor na palaging nagsanay sa kanya. Dahil nawalan sila ng dalawang teammates, lalo pang nag-training sina Tatsumi at Lubbock. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ang determinasyon ni Tatsumi. Dahil sa pagkawala ng dalawang miyembro, kinailangan ng leader ng grupo na bumalik sa punong tanggapan para mag-recruit ng mga bagong miyembro. Sa panig ni Esdeath, matapos mawala ang kanyang tatlong subordinate, bumuo siya ng bagong team ng mga gumagamit ng taigo. Ang bagong koponan ay binubuo ng 6 na mahiwagang individual, kabilang si Sirio. Si Esdeath ang naging pinuno ng pangkat, na tinawag na Jagger. Kinabukasan, nag-organize si Esdeath ng laban para makahanap ng angkop na maging manliligaw niya. Lumahok din si Tatsumi sa laban upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol kay Esdeath na may malamig na ekspresyon. Sa mga laban na naranasan niya, mabilis na natalo ni Tatsumi ang mahigpit niyang kalaban. Nagulat ang lahat, at ang pagkamatay ni Even.
Kailangang mahulog ang Ice Queen kay Tatsumi, kaya lumapit siya sa nakakadena na kwilyo at inagaw si Tatsumi sa harap ng nagtatakang karamihan at maging ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa sandaling ito, ang pangkat ni Jagger ay nasa isang misyon upang subukan ang kanilang mga kakayahan. Naroon din si Tatsumi, na nahuli bilang isang reserbang miyembro para sa grupo. Nang makita ni Tatsumi si Seryu, galit na galit siya, ngunit mabilis na nawala ang emosyong iyon nang hawakan ni Esdeath ang kamay niya. Sa oras na ito, naging mas malakas si Seryu, na umasa sa kanyang sandata na nakaharap sa aso, na ginagawang isang nakamamatay na sandata ang kanyang kamay. Isang scientist ang gumawa ng sandata para kay Seru, isang batang babae na nagngangalang Koron na may mahusay na swordsmanship at siya ay kapatid din ng isang camp. At narito ang nagtitinda ng isda na nagngangalang Wave. Isang lalaking nakamaskara na nagngangalang Bulls na gumagamit ng taigo para magpaputok. Isang bookworm na gumagamit ng taigo sa anyo ng mga pakpak. Laking gulat ni Tatsumi nang makita niya ang kanilang kapangyarihan, ngunit nang makita niya ang nakatutuwang Esdeath sa harap niya na hindi kasing lamig ng inaakala niya, nakaisip siya ng ideya na hikayatin siya na sumali sa kanyang tabi. Nang gabing iyon, habang nasa kwarto niya na naghihintay na kainin ng kanyang kapatid, muli siyang tinukso ni Esdeath at nawala ang kanyang unang halik. Ngunit nang gusto ni Tatsumi na hikayatin si Esdeath na sumama sa mga revolusyonaryo, sinampal siya ng kanyang kapatid na babae. Bilang isang general ng imperyo, iyon ay isang insulto sa kanya, ngunit si Esdeath ay katulad pa rin ni Tatsumi, na sinasabing palagi kang nandyan at protektahan siya. Sa sandaling iyon, sinabihan siya ng kanyang ate na gabi na at matulog na, ngunit pinilit niyang matulog sa sofa. Kaya hinawakan ni Esdeath ang kamay niya at nangakong matutulog lang ito at walang gagawin sa kanya. Kinaumagahan, ganito ang itsura ni Tatsumi, buong gabi siyang naging body pillow ni Esdeath. Sa puntong ito, itinalaga ni Esdeath ang misyon ng Group A para makahanap siya ng paraan para makuha ang pabor ni Tatsumi. Nakita ito ni Tatsumi bilang isang pagkakataon para makatakas. Sinamantala ang atensyon ni Waves, lihim niyang ginamit ang kanyang baluti para makatakas. Akala ni Tatsumi ay nakatakas na siya, ngunit hindi niya inaasahan na si Wave ay may Taigo armor din na katulad niya at naabutan niya si Tatsumi. Ngunit dahil nakasuot si Tatsumi ng armor, hindi siya nakilala ni Wave, ang alam lang nito ay miyembro ito ng Night Raid. Sa sandaling ito, patuloy na sinusubukan ni Tatsumi na tumakas, at sa wakas ay nagawa niyang makatakas mula kay Wave salamat sa kanyang kakayahan sa pagiging invisibility. Si Wave naman ay pinarusahan dahil sa pagpapaalis ng flag bearer ng kanyang ate. Kaya bumalik si Tatsumi sa base at sinabi sa kanyang koponan ang tungkol sa grupong Jagger. Ngunit sa sandaling ito, dinala ng scientist ang kanyang mga subordinate at natagpuan ang Night Raid base. Naglunsad siya ng pag-atake. Biglang inatake si Leonie ng isang lalaking nakasuot ng itim na helmet. Natuklasan din ni Lubbock ang kalaban at napatay siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa ang lalaki at inatake siya pabalik. Sa kabila nito, hindi mapahamak si Lubbock dahil binalot niya ang kanyang sarili ng wire, na lumikha ng isang defensive armor. Pagkatapos ay ginawang sibat ni Lubbock ang alambre at madali siyang napatay. Ngunit habang ang isang tao ay maaaring lumaban, nang ang isang buong grupo ng mga ito ay lumitaw, si Lubbock ay tumakbo para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Akame sa oras at natapos silang lahat, kung hindi, may pagkakataon na sila ay nalulula sa kanila. Ngunit iyon ay ilang mga sundalo lamang. Sa sandaling ito, lumitaw ang isa pang tao, nagmamadaling salakayin si Akame gamit ang mga kahoy na talim. Paglabas mula sa kanyang katawan, pinutol ni Akame ang isa sa kanyang mga braso, ngunit dahil siya ay isang taong nagbagong anyo, hindi siya naapektuhan ng sumpa ng kanyang espada at ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Akame, kahit na hindi matagumpay. Sa huli, siya ay ipinadala upang salubungin ang kanyang wakas ni Lubbock gamit ang kanyang sibat. Samantala, nakaharap si Tatsumi sa lalaking gumagamit ng tigo ni Shield. Dahil dito ay labis siyang nagalit at sumugod siya sa pag-atake ngunit naputol ang kanyang baluti. Habang nagpupumiglas siya, sumulpot si Mine at isang putok lang ang natangay sa lalaki. Nabawi niya si Shield's tigo ngunit biglang bumalik ang kapatid ng pinuno na may dalang dalawang bagong miyembro. Inakala ng lalaking nakaitim na helmet na natalo niya si Leon, kaya sinubukan niyang palihim na atakehin si Mine, ngunit tumalon si Leon at sinipa siya, dahilan para lumipat ang kanyang mga ngipin sa ibang lugar. Habang kinokontrol siya ni Leon, sinubukan niyang palihim na salakayin siya, ngunit nabigo siya kaya napabagsak siya sa kanyang huling suntok. Sa puntong ito ay nagtipon na ang grupo at napapalibutan ng mga sundalo, ngunit biglang naglabas ang scientist ng lason na nagpaparalisa sa lahat,
naiwan si Tatsumi lamang ang nakagalaw. Nang nasa panganib ang grupo, may biglang sumulpot na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Susano, isang bagong miyembro ng grupo. Nag-iisa siyang sumugod at madaling natalo ang lahat ng mga sundalo. Namangha ang lahat sa lakas ni Susano. Sa puntong ito, pinasabog ng scientist ang kanyang mga sundalo para maalis si Susano. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa katawan ni Susano, ngunit nakabawi siya. Noon nalaman ng grupo ni Tatsumi na si Susano ay talagang isang biological tigo, kaya siya ay sumugod sa scientist. Napagtatanto na hindi siya kalaban ni Susano, ginamit ng scientist ang kanyang trump card upang mag-transform sa isang higante. Kinain pa niya ang sarili niyang mga nasasakupan para lumakas ang kanyang lakas. Nang makitang hindi kakayanin ni Susano ang higanteng mag-isa, nagpa siya ang grupo na sama-samang sumalakay. Binaril ni Mai ng higante at sa sandaling ito, binuhat ni Tatsumi si Akame at dirdiretsong sumugod patungo sa scientist. Nagbigay siya ng isang tiyak na suntok sa scientist dahil ang lokasyon ng kanilang base ay na-compromise. Kinaumagahan, lumipat sila sa isang bagong lokasyon. Ang bagong babae na ito, na bagong miyembro din ng grupo ay si Chelsea, na mahilig mang-asar sa lahat. Samantala, si Susano ay may obsession sa kalinisan, ngunit marami rin siyang ginagawang gawain. Sa sandaling ito, muling itinatayo ng grupo ang kanilang base. Walang kakayahan sa pakikipaglaban si Chelsea, ngunit ang kanyang tego ay may mga kakayahan sa pagbabalat kayo, na ginagawang perpekto siya para sa espionage. Nakatanggap ang panig ni Esdeath ng balita na pinatay ang doktor. Labis itong ikinalungkot ni Sarah nang mawalan siya ng isa pang taong kanyang itinatangi. Gayunpaman, napakainit ni Esdeath at niyakap si Seryu, inaaliw siya. Biglang lumitaw ang mga halimaw sa imperyo, na pumatay ng maraming sibilyan. Inutusan ni Esdeath ang pangkat ng Jaeger na alisin ang mga halimaw upang protektahan ang kaharian. Kumilos din ang grupo ni Tatsumi para imbestigahan ang mga halimaw para protektahan ang mga tao. Si Esdeath ay nagpapatrol sa sandaling ito, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Tatsumi. Hahanap na sana siya ng maglalabas ng galit nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga niya si Tatsumi. Dahil dito, muling nawala ng kontrol ang kanyang kapatid, na masayang nakatagpo ang kanyang bandila. Gayunpaman, nag-ambala sila ng mga halimaw, kaya mabilis na inalis ni Esdeath ang mga nakakainis na nilalang. Niyakap si Tatsumi ng kanyang kapatid nang may lumitaw na namang istorbo. Ang estranghero ay biglang gumamit ng tego para ihatid si Tatsumi at ang kanyang kapatid na babae sa isang isla. Naisip ni Tatsumi na isa itong ilusyon, kaya hinalikan siya ni Esdeath para patunayan na totoo ito. Nag-iisip ngayon si Tatsumi ng paraan para makatakas dito, ngunit nakita ng kanyang kapatid na ito ang perpektong oras para sa isang date. Biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw na kahawig ng doktor. Napakalakas ni Esdeath, natumba ito sa isang galaw lang. Si Tatsumi ay hindi na natiling walang ginagawa at nagmamadaling pumasok upang patayin ang host ng mga halimaw, ngunit lumitaw ang isa pang halimaw kaya ipinakita ng kapatid na babae ang kanyang lakas, na natalo ito sa isang atake. Napagtanto ni Tatsumi na ang kapangyarihan ni Esdeath ay nasa ibang antas kaysa sa kanya. Pareho silang nagpatuloy sa paggalugad sa isla, ngunit ito ay parang isang date sa gabi. Ang dalawa ay gumugol ng ilang matamis na oras na magkasama, ngunit hindi nila ginawa ang gusto lamang makita. Sa sandaling ito, ibinahagi ni Esdeath ang kanyang nakaraan kay Tatsumi. Siya ay nagmula sa isang malakas na tribo sa Hilaga, ipinanganak sa isang mapanganib na kapaligiran na puno ng mga halimaw. Dahil dito, sinanay na si Esdeath sa pagpatay mula sa murang edad. Ang ama ni Esdeath ang pinuno ng tribo. Sa sandaling ang kanyang tribo ay inatake at ganap na nabura, mula noon, mas naging kumbinsido si Esdeath na ang malalakas lamang ang makakaligtas. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Tatsumi na ang lokasyon ng kanyang tego ay isang tato sa kanyang dibdib. Isa itong dugong tego, hindi makontrol ng sinuman, ngunit si Esdeath lang ang nakabisado nito. Mula noon, ipinanganak ang brutal na general. Sa puntong ito, nakagawa si Esdeath ng paraan para matulungan silang dalawa na makabalik, ngunit biglang may lumitaw na mabangis na hayop, kaya tumakbo si Esdeath para alisin ito. Na-activate ang teleportation circle, at napagtanto na ito ang kanyang pagkakataon, nagpa siya si Tatsumi na magpatuloy. Nang bumalik ang kanyang kapatid, nakatakas na si Tatsumi, alam niyang hindi sila maaaring maglakad sa parehong landas. Sa sandaling ito, ang magkabilang panig ay papalapit na sa huling labanan. Sinabi ng kapatid na lider na ang revolusyonaryong hukbo ay naghahanda sa pag-atake sa Imperial Capital. Mayroon silang misyon na alisin ang isang malupit na kulto upang linisin ang daan para sa hukbong revolusyonaryo na mag-atake sa kabisera ng Imperial.
Nang makita ang determinasyon ni Tatsumi, isa pang babae ang nahulog sa kanya. Ang pag-alam sa direksyon ng mga grupo ng Jaeger ay humantong din sa kulto, nag-set up si Mai ng isang ambush para sa Corum Wave sa mga masked ball. Gayunpaman, iniwasan ito ni Corum at inalis ni Susano ang kanyang pagbabalat kayo at nagmamadaling pumasok upang ipagpatuloy ang pag-atake. Kumatok siya sa malayo, dahilan para hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, ang grupo ay lumitaw na determinado na talunin ang mga miyembro ng Jaeger. Magkaharap sina Akame at Corum. Sa puntong ito, ginamit ni Corum ang kapangyarihan ng kanyang espada, nagpatawag ng 8 bangkay at ginawa itong mga puppet para labanan ang Night Raid. Kabilang sa kanila ang isang napakalakas na hayop na ang isang pag-atake ay natakot sa buong grupo. Ngunit sa sandaling ito, nag-iisang nilabanan ni Susano ang halimaw. Samantalang ang iba naman ay pinigilan ng mga nakakainis na puppet. Ang mga ito ay dating napakalakas na mga individual na kanyang natipon mula sa iba't ibang lugar. Sa sandaling ito, sumugod ang team leader para tulungan si Leonie, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay tinambangan ni Chrome mula sa likod at nawalan ng braso. Si Leonie, galit na galit, ay sasalakayin sana si Chrome, ngunit pinayuhan siya ng pinuno ng pangkat na manatiling kalmado at tumulong kay Akame. Bagamat malakas ang humahawak ng latigo, hindi mahina ang pinuno ng pangkat at madaling natanggal sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kinaroroonan ni Susano. Inutusan niya si Susano na gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang enerhiya sa kanya. Bilang isang resulta, si Susano ay pinakawalan sa kanyang huling anyo. Madali na niyang napigilan ang mga pag-atake ng mga hayop at ibinaba ito sa pangalawang pagkakataon. Ngunit pinipigilan na Akame at ni Bullet at ng isa pang lalaki. Sa kabila ng pagsisikap na lapitan si Bullet, hindi ito madaling talunin at hinarangan siya ng ibang lalaki. Buti na lang at saktong dumating si Leonie. Si Tatsumi ay hinahampas ng isang unggoy at isang lalaking pula ang mukha. Masyadong malakas ang unggoy at masyadong mabilis ang isang lalaki kaya nahihirapan siyang talunin sila. Pero pumasok si Chelsea. Sa sandaling ito, ginamit ng pinuno ng pangkat ang kanyang taigo upang itago ang sarili bilang pinuno ng tribo ng lalaking may pulang mukha at pinaslang siya. Bagamat sila'y mga bangkay, nananatili pa rin ang kanilang kamalayan. Tanging ang unggoy lamang ang natitira, kaya madaling ibinaba ito ni Tatsumi. Akmang papatayin ni Mine si Corum ngunit nakita siya ng kanyang bodyguard. Pagkatapos ay inatake siya ng isang batang babae na mahilig gumamit ng 20 Senator long rifle. Dahil expert marksman si Mine, madali niyang ibinaba ang babae. Biglang lumitaw ang isang higanteng palaka, hinuli at nilamon si Mine, ngunit tumakbo rin si Tatsumi para tumulong. Hinarang siya ng bodyguard ni Chrome. Sa sandaling ito, nagawa ni Mine na makatakas mula sa palaka. Bagamat punit-punit ang kanyang damit, malaya siya. Lumipad ang pinuno ng pangkat kasama si Susano. Bilang resulta, napalibutan si Chrome ng buong grupo sa isang campsite. Nagtulungan sila ni Leonie sa pag-atake. Pinutol ng isang cam ang binti ng ulo ng kulto. Habang sumusugod si Leonie sa pag-atake, ang pinuno ng kulto sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon pa rin ng sapat na lakas upang barilin si Leonie. Akmang sasalakayin siya ni Bowles, ngunit nagpatuloy ang pinuno ng koponan sa pag-charge at kinagat ang kanyang baril. Pinatay ni Akame ang pinuno ng kulto, na naiwan lamang si Bowles. Napagtanto na ang sitwasyon ay kakilakilabot, inactivate niya ang kanyang tigo, na nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog. Ngunit salamat kay Leonie, napanatiling ligtas si Akame sa panig ni Karon. Ang pagsabog ay hindi sinasadyang napalaya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa sandaling ito, buhay pa si Bowles. Palagi siyang nakamaskara dahil akala niya ay matatakot ang mga tao na makita ang kanyang mukha. Ngunit sa hindi inaasahan, walang natakot at tinanggap siya nito, na nagparamdam kay Bowles ng init dito. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak dahil sa kanyang mga sugat. Takot na takot ang dalaga nang makita si Bowles, ngunit napakaamo nito at tinulungan itong magbenda ng kanyang mga sugat. Natuwa si Bowles nang makita niyang ngumiti sa kanya ang batang babae, ngunit bigla siyang inatake ng babae. Ang nakakapagtaka, ang umatake sa kanya ay si Chelsea. Ibinunyag ni Chelsea na ang babae ay mula sa nayon na minsan niyang nasunog. Noong nakaraan, marami siyang inosenteng tao na sinunog ng buhay, ayon sa utos ng kanyang mga nakatataas. Pinagmumultuhan siya nito ng pagkakasala, ngunit mayroon pa ring asawa at anak si Bull. Ang kanyang pamilya lamang ang nagbigay sa kanya ng pag-asa, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa buhay. Sa kanyang pagkamatay, naalala niya ang kanyang pamilya. Sa sandaling ito,
Itinago ni Chelsea ang kanyang sarili bilang mga layunin upang magpatuloy sa paghabol kay Korong. Ligtas na nakabalik ang grupo, ngunit biglang tumakbo pabalik si Lubbock para ipaalam sa kanila na nag-iisa si Chelsea para patayin si Korong. Kaya agad na pinuntahan ni Tatsumi at Akame ang pinuno ng pangkat sa panig ni Chelsea. Nagawa niyang lapitan si Korong. Nang makitang pagod na si Korong, napagtanto ni Chelsea na ito na ang kanyang pagkakataon. Kaya binatukan ni Chelsea si Korong. Akala niya ay naibagsak na niya ang nakababatang kapatid na babae, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabawi si Korong at mas nakakatakot pa ito kaysa dati. Nang maramdaman ang panganib, tumakas si Chelsea. Nang sinubukan niyang gamitin ang kanyang tigo para makatakas, inatake siya at nawasak ang kanyang tigo. Mabilis siyang naabutan ng team at palagi siyang inaatake. Nang maramdamang nalalapit na ang kamatayan, naisip ni Chelsea si Tatsumi, nagsisisi na hindi na niya ito makikita. Hindi niya masabi kay Tatsumi na gusto niya ito dahil siya lang ang nakakaunawa at nakakilala sa lahat ng sakripisyong tahimik niyang ginawa. Sa panig ni Tatsumi, sinundan niya ang landas at nakarating sa kabisera, umaasang ligtas pa rin si Chelsea. Ngunit hindi makapaniwala si Tatsumi sa kanyang nakita. Siya ay lubos na nawalan ng pag-asa, na nawalan ng isa pang kakampi na kanyang itinatangi. Sa kabila ng kalungkutan, alam ng grupo na kailangan nilang patuloy na ibagsak ang pamamahala ng imperyo. Sa panig ni Esdeath, nakilala niya si Borek, isang pinagkakatiwalaang subordinate ng punong ministro. Si Borek ang pinuno ng isang kulto na nagdadalubhasa sa pagkidnap sa mga kababaihan, na nagdodroga sa kanila para mahumaling sila at sumunod sa kanya. Mayroon siyang grupo ng mga tagasunod na kilala bilang Four Demons. Sa sandaling ito, magkasamang naglalakbay sina Tatsumi at Mine. Napansin ni Mine kung gaano kalaki si Tatsumi mula nang sumali sa grupo. Natutunan niyang kontrolin ang kanyang emosyon pagkatapos ng kamatayan ni Chelsea. Sa panig ni Lubbock, natuklasan siya ng dalawang miyembro ng Four Demons. Sinimulan nila siyang habulin. Ibinagsak ng matanda si Lubbock, naiwan itong nakahandusay sa lupa. Nagkunwaring patay si Lubbock para linlangin ang matanda na umalis. Biglang may sumulpot na babae at pinagbantaan ng matanda. Dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga babae, walang choice si Lubbock kundi labanan ang matanda. Upang mailigtas ang batang babae, kinailangan ni Lubbock na palayasin ang mga pag-atake ng dalawang miyembro ng apat na demonyo, ngunit sinalungat niya ang mga ito sa napakakul na paraan. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo. Agad siyang hinabol ng matanda, ngunit isang bitag lang ang sinabi ni Lubbock para akitin siya. Madali niyang ibinaba ang matanda. Ngayon ang dalaga na lang ang natitira. Ipinakita niya ang kanyang kakayahang sirain ang mga bitag na sinabi ni Lubbock, gamit ang ilang uri ng parang putik na substansya na sinasabi niyang pawis, ngunit naramdaman lamang niyang hindi ito pawis. Pagkatapos ay inatake niya si Lubbock sa bilis ng kidlat, na pagtantong nasa panganib siya. Naghagis si Lubbock ng dalawang dagger ngunit naiwasan niya ang mga ito. Nang malapit na niyang matamaan si Lubbock, ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw bilang papuri sa kanyang pagiging cute, ngunit nabigo ito. Kanya-kanya, ang dalawang punyal ay itinali ni Lubbock at sila ay bumalik upang salakayin siya. Sa huli, natalo niya ito, ngunit habang lumalayo siya, nakaramdam siya ng panghihinayang sa pag-aakalang cute siya. Samantala, nakikipag-away si Akame sa isang lalaki na dating isa sa mga kakilala niya noong nagtrabaho siya sa pangkat ng assassin ng Empire. Kakaiba ang katawan niya, nakakapagunat, at tuloy-tuloy niyang inatake si Akame. Pinunit pa niya ang damit niya. Kung medyo napunat lang sana, marami pang dapat panoorin. Ngunit ang kanyang pagkakamali ay kinuha ang sinumpaang espada ni Akame at sinugod siya nito, pinitik ang kanyang leeg sa hindi kapani-paniwalang bilis. Gayunpaman, siya ay kasing persigido bilang isang parasito at hindi namatay, kaya natapos siya ni Akame sa paghiwa piraso sa kanya. Sa side naman ni Mine, excited pa rin siyang isama si Tatsumi sa pamimili. Habang naghaharutan sila, biglang may lumabas na lalaki para pigilan sila. Sinabi niya na nakita niya ang pulang sinulid ng kapalaran sa pagitan nila at iminungkahi na ipagtapat nila ang kanilang nararamdaman. Ito ang naging dahilan ng pagkapahiya nilang dalawa kapag nakikipag-ugnayan sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nila namalayan na pinagmamasdan sila ni Seryu. Inilabas niya ang kanyang sandata at walang humpay na inatake silang dalawa ng malakas na hampas. Ginamit ni Katsumi ang kanyang baluti upang protektahan si Mine at protektahan siya mula sa mga bala. Nang akala nila ay ligtas na sila, tinambangan sila ng huling miyembro ng apat na demonyo. Si Tatsumi, na gustong protektahan ang pagtakas ni Mine, ay nakipag-away sa kanya. Ginamit niya ang kanyang martial arts skills para patumbahin si Tatsumi.
Napagtatanto na ang kanyang kakayahan sa malapitang labanan ay masyadong malakas, winasak ni Tatsumi ang mga guho at natalo siya. Samantala, nagpa siya si Mai na labanan si Seryu para ipaghiganti si Shield. Patuloy na ginagamit ni Seryu ang kanyang malalakas na sandata para salakayin ni Mai, ngunit si Mai ay hindi rin mahina at patuloy na nagdedepensa laban sa kanyang mga welga. Tinuya ni Seryu si Mai, sinabing hahayaan niyang kainin ng aso niyang si Koro ang lahat ng kaibigan ni Mai. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya si pag-atake kay Mai kasama si Koro, ngunit si Mai ay naghanda para sa kanilang dalawa na patuloy na umaatake kay Koro upang maiwasan itong makabawi. Nang sa wakas ay umabot na sa mahinang punto ang bala, inutusan ni Seryu si Koro na mag-transform, na humarang sa mga pag-atake ni Mai. Nagpatuloy si Seryu sa pagpapakawala ng malakas na firepower patungo kay Mai. Si Mai ay nahihirapan dahil si Seryu ay naging mas malakas kaysa dati, iniwan si Mai na hindi kumikilos at nahihirapang labanan ang parehong Sarayo at Koro. Gayunpaman, tumanggi si Mai na sumuko. Habang mas pinipilit si Mai, mas lumalakas ang kanyang mga pag-atake. Ito ang kapangyarihan ng kanyang tigir. Pinakawalan ni Mai ang kanyang huling atake, hiniwa si Koro sa kalahati at hiniwa ang katawan ni Sarayo. Sa sandaling ito, nanalo si Mai at matagumpay na naipaghiganti si Shia. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon pa ring huling trump card si Sarayo. Pinaandar niya ang bomba sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan ni Mai na tumakas, ngunit siya ay pagod sa labanan. Akala niya mamamatay na siya at hindi na niya makikita ang lahat. Sa oras na iyon, dumating si Katsumi para iligtas siya. Kahit na madalas silang magtalo, sa sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng malalim na koneksyon. Akala ni Mai na kapag natapos na ang laban, ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman kay Tatsumi. Samantala, inatake ng Night Raid Group ang kultong Akame kay Lubbock na natapos ang kanilang misyon, na inalis si Borek, ang pinuno ng kulto. Bumalik sa Kapitolyo, hindi na maupo ang mga opisyal ng imperial habang papalapit ang revolusyonaryong hukbo sa lungsod. Ang ministro ay nagtipon ng isang grupo na pinamumunuan ng kanyang anak na si Shira, na siya ring naghatid kay Tatsumi at Esdeath sa desyerto na isla. Sina Tatsumi at Lubbock ay dinala sa palasyo ng isang babaeng especially iya na nagtatrabaho para sa Revolutionary Army upang tulungan ang revolusyon mula sa loob. Gayunpaman, hindi inaasahang natuklasan sila ni Shira. Habang naghahanda silang salakayin siya, biglang napatigil si Tatsumi. Ang nagpatigil kay Tatsumi ay si General Buto, ang pangalawa sa pinakamalakas sa imperyo. Sa ibaba lamang ni Esdeath, inatake ni Buto si Tatsumi, na nag-iwan sa kanya na hindi may pagtanggol ang sarili sa oras. Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Tatsumi na labanan si Budo, ngunit napakalakas ni Budo, kaya nahihirapan si Tatsumi na matamaan. Samantala, nakaharap si Lubbock laban kay Shira. Pinaglalaroan siya ni Shira, at pinayagan siya ng kanyang Taigo na manipulahin ang espasyo. Ginamit ni Shira ang kanyang Taigo upang markahan ang iba't ibang lugar sa palasyo, na nagpapahintulot sa kanya na malayang mag-teleport sa anumang lokasyon. Akala ni Lubbock ay maiiwasan niya ito sa ere, ngunit sa kanyang pagtataka, ang pag-teleport ay bahagi rin ng kakayahan ni Shira. Habang nag-iisip ng paraan si Lubbock para labanan ang nakakainis na si Shira, biglang pumagitna ang babae para pigilan siya. Ginawa niya iyon dahil pinagbabantaan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, umabante si Shira at pinatay siya dahil sa pangahas na abala sa kanyang laban. Galit na galit si Lubbock nang mapagtanto niyang walang respeto si Shira sa mga babae. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Lubbock ang braso ni Shira. Lumalabas na naglagay si Lubbock ng mga bitag sa buong lugar sa kanilang laban. Gayunpaman, ang babae ay mayroon pa ring huling hininga, at inatake niya si Lubbock mula sa likuran. Nakiusap siya kay Shira na iligtas ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam na matagal na niyang pinatay ang kanyang pamilya. Kinuha ni Shira ang kanyang tigo at naghatid ng isang tiyak na suntok kay Lubbock, na nag-teleport sa kanya sa ibang dimensyon kung saan hindi na siya makakabalik. Gayunpaman, pinaghandaan ito ni Lubbock at nilinlang si Shira na matrap sa parehong dimensyon kasama niya. Pinakawalan ni Lubbock ang kanyang huling pag-atake, tumama sa puso ni Shira, na ikinamatay niya. Ngunit nang mag-teleport si Lubbock sa labas ng dimensyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na suspended sa mid-air. Naabot na ng tego ni Lubbock ang limitasyon nito. Napagtanto na ito na ang kanyang wakas, naalala ni Lubbock ang mga masasayang panahon kasama ang grupong Night Raid. Ang higit na ikinalulungkot niya ay hindi niya nagawang ipagtapat ang kanyang nararamdaman sa pinuno. Yakame. Samantala, si Tatsumi ay nahuli ng general. Ang pinakanapinsala niya ay ang makitang pinatay si Lubbock sa harap mismo ng kanyang mga mata.
Nagpa siya ang ministro na ipapatay sa publiko si Tatsumi, umaasa na maakit ang natitirang mga miyembro ng Night Raid. Gayunpaman, sumulong si S-Death upang pangasiwaan ang pagbitay, na gustong protektahan si Tatsumi. Sa kabila ng pagsisikap na kumbinsihin si Tatsumi na sumali sa kanyang panig, mahigpit na tumanggi si Tatsumi. Kaya ginawa ni S-Death ang mahirap na desisyon na patayin si Tatsumi. Si Tatsumi mismo, sa kabilang panig, nalaman ng natitirang mga miyembro ng Night Raid ang tungkol kay Tatsumi sa mga kapalaran ni Lubbock. Si Mine, kahit alam kong isa itong bitag, ay determinadong iligtas ang crush niyang si Tatsumi. Nagpa siya ang buong grupo ng Night Raid na sumama sa kanya. Dumating ang araw ng pagbitay kay Tatsumi. Si S-Death, ngayon ay isang general ng imperyo, ay pinilit na isagawa ang pagpapatupad ng kanyang sarili. Gayunpaman, dumating si Mine sa tamang oras, inatake si S-Death upang pigilan ang pagbitay. Ang natitirang bahagi ng gabing Night Raid team ay nagpakita rin. Si Akame, ang pinuno ng Night Raid, kasama si Susano, ay nagsimulang labanan si S-Death. Ang dalawa ay dating malapit na magkaibigan, ngunit sila ay naghiwalay ng landas dahil sa magkaibang mithiin. Sabay nilang inatake si S-Death, ngunit hindi sila nakarating ng suntok. Si S-Death nag-counter-attack, ganap na pinalamig si Susano sa isang galaw. Gayunpaman, na-activate ni Akame ang kanyang lihim na pamamaraan, na binago si Susano sa huling anyo nito. Habang ang bilis at lakas ay tumaas ng husto, hindi pa rin nila mahawakan si S-Death. Sa kabilang banda, sina Mine at Leon ay humarap sa general. Kahit nasabay silang umatake, hindi nila ma-breakthrough ang kanyang depensa. Direktang lumaban ang dalawa, ngunit ang general ay masyadong malakas, madaling nangingibabaw kay Mine. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, hindi sumuko si Mine dahil sa kanyang determinasyon na iligtas si Tatsumi, kahit na ang buhay niya ay kapalit nito. Ginamit ng general ang kanyang lihim na pamamaraan upang salakayin si Mine, ngunit matatag siyang tumayo. Si Mine, gamit ang bawat ounce ng lakas, ay naglunsad ng isang pag-atake. Ang kapangyarihan ng kanyang pag-atake, na pinalakas ng kanyang mga damdamin, ay nanaig sa general, na nagpadala sa kanya sa kabilang buhay. Gayunpaman, si Mine ay bumagsak dahil sa pagod. Pumasok si Akame sa palasyo, kinuha ang taigo ni Tatsumi at ibinalik ito sa kanya. Agad na sumugod si Tatsumi sa gilid ni Mine para mahuli siya. Samantala, matagumpay na nailigtas ni Akame si Tatsumi, at nakalaya na siya. Dapat mong utusan ang buong grupo na umatras. Ngunit ginamit ni S-Death ang kanyang lihim na pamamaraan sa sandaling iyon, ang oras ng pagyayelo mismo. Ito ay naging ganap na hindi gumagalaw sa kanyang harapan, at inatake niya si Susano, dahilan upang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa isang sipa lang, tuluyan na niyang nawala si Susano sa pag-aakalang sinira niya ito. Ngunit sa hindi inaasahan, muling nabuhay si Susano salamat sa pagsipsip ng enerhiya mula sa pinuno. Sa puntong ito, mas malakas siya at kaya niyang pigilan si S-Death, ngunit hindi siya makatagal ng matagal. Sinabi niya ang kanyang huling paalam sa lahat, determinadong isakripisyo ang kanyang sarili upang matulungan ang grupo ni Tatsumi na makatakas. Samantala, sinusubukan ng grupo ni Tatsumi na ibalik si Mine sa base para sa paggamot, ngunit wala na siyang oras, kaya nagpa siya si Mine na sabihin ang kanyang huling mga salita, na ipinahayag ang kanyang nararamdaman kay Tatsumi. Matapos bigyan ng huling halik si Tatsumi, namatay si Mine sa harapan niya, na iniwan siya sa matinding kalungkutan. Sa puntong ito, 4 na lang ang natitira sa grupo, at pagkatapos na mawalan ng napakarami, ang lahat ay labis na nalungkot, ngunit determinado pa rin sila, dala-dala ang pag-asa ng mga taong nagsakripisyo ng kanilang sarili upang makumplito ang misyon ng pagbagsak ng imperyo. Samantala, ang imperyo ay napapaligiran ng mga revolusyonaryong puwersa, kasama ang pag-aalsa ng mga tao laban sa malupit na punong ministro. Pero nakatanggap si Akame ng mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya nagpa siya siyang pumuntang mag-isa para makipagkita kay Chrome. Lumalabas na nang ang magkapatid na babae ay pinaghiwalay ng imperyo at nagsanay sa magkaibang kapaligiran, nang sila ay sa wakas ay muling nagkita at nagtulungan sa isang misyon, si Chrome ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Ngunit isang araw, napagtanto ni Akame ang katiwalian ng imperyo, kaya tinalikuran niya si Chrome at sumali sa Night Raid, na iniwan ang kanyang kapatid na nawalan ng pag-asa. Mula noon, nagsimulang mag-away ang dalawa. Ginamit ni Chrome ang kanyang mga puppet para patuloy na atakehin si Akame. Biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw na umaatake kay Chrome, ngunit naiwasan ito ng kanyang nakababatang kapatid salamat sa kanyang puppet. Kahit anong atake niya, wala siyang magawa. Sa sandali ng panganib, si Chrome ay nailigtas ni Akame,
kaya't ang magkapatid na babae ay nagtulungan upang talunin ang halimaw. Sumugod si Akame at tinapos ang halimaw, ngunit biglang ipinagpatuloy ni Kurom ang pag-atake kay Akame, gamit ang kapangyarihan ng kanyang espada upang ipatawag ang mga bangkay para salakayin si Akame. Ipinadala silang lahat ni Akame sa isang welga, at nang sumulong siya upang talunin si Kurom, lumitaw si Wave at hinarangan ang kanyang landas. Nang sisingilin niya ang pag-atake kay Akame, nagpakita rin si Tatsumi sa oras upang pigilan si Wave. Ngunit hindi natuwa si Kuron tungkol dito dahil nauubos na ang kanyang oras. Nais niyang lutasin ang hindi nalutas na damdamin na mayroon siya sa kanyang kapatid pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kaya nagpatuloy ang dalawa sa pag-aaway. Napagtanto na si Kurom ay wala ng maraming oras, natalo siya ni Akame, na tinutupad ang hiling ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong iyon, nasasaktan si Wave dahil mahal niya si Kurom ngunit hindi niya ito matulungan. Pero ang pinakamasakit ay si Akame. Kinabukasan, ibinigay ng leader ng grupo sa pangkat ang kanilang huling misyon. Ito ay upang patayin ang punong ministro. Ang revolusyonaryong hukbo ay pumasok sa kabisera ng kaharian. Ang grupo ni Tatsumi ay umaatake na ngayon sa palasyo ng hari, ngunit sa sandaling iyon, si Ron, isa sa huling dalawang miyembro ng grupong Jaeger, ay humarang sa kanilang daan. Napagtanto din niya ang katiwalian ng imperyo, ngunit nais niyang baguhin ito mula sa loob. Kaya tumayo si Leone upang labanan si Ron, pinayagan sina Tatsumi at Akame na magpatuloy sa pagsulong. Ang punong ministro ay naguhugas na ngayon ng utak sa batang hari, na sinasabi sa kanya na gamitin ang ultimate taigo ng imperyo upang maalis ang lahat ng mga rebelde dahil ang batang hari lamang ang makakakontrol nito. Pagkatapos ay dumating sina Tatsumi at Akame sa oras upang sirain ang punong ministro, ngunit nang salakayin siya ni Akame, napaatras siya dahil protektado siya ng ultimate tego. Sa sandaling ito, isinaaktibo ng batang hari ang kanyang ultimate tego upang lipulin ang mga revolusyonaryong puwersa. Isang higanting tego ang lumitaw sa gitna ng Kapitolyo, na naging sanhi ng pagtataka ng lahat. Sa puntong ito, ang batang hari ay ganap na na-brainwash ng punong ministro, at patuloy niyang winasak ang sarili niyang kaharian. Kaya't sumugod si Tatsumi upang salakayin ang higanting tego, ngunit hindi niya ito nagawang saktan at napaatras siya nito. Hindi sumuko si Tatsumi at muling sumulpot, ngunit nahuli ito at diretsyong itinapon sa lupa. Kahit anong pilit ni Tatsumi na hikayatin siya, hindi tumigil ang batang hari. Sa pag-aakalang si Tatsumi ay malapit ng matalo ng batang hari, dumating si Wave sa tamang oras upang iligtas siya. Dahil sa brainwashing, ipinagpatuloy ng batang hari ang pagsira sa kanyang kaharian. Nagkaroon ng tigil putukan sina Leone at Ron para iligtas ang mga bata, kaya nakipagtulungan sina Tatsumi at Wave para tuloy-tuloy na pigilan ang Giant Tigu, ngunit hindi pa rin nila ito maibaba dahil napakalakas nito. Naging sanhi ito ng pareho sa kanila na patuloy na nalulupig. Sa sandaling ito, natagpuan ni Tatsumi ang mahinang punto ng Giant Tigu, ngunit hindi iyon sapat para talunin ito, at pareho silang natumba. Biglang, sa kanyang paghahangad, ginawa ni Tatsumi ang kanyang baluti na muling nagbago. Ang bilis at lakas ni Tatsumi ay umabot sa bagong antas. Madali niyang naiwasan ang mga pag-atake ng Giant Tigu at diretsyong sinugod ito para sirain ito. Sa puntong ito, naabot na ni Tatsumi ang kanyang limitasyon, ngunit nahulog ang higanteng tego patungo sa mga sibilyan. Agad naman itong pinigilan ni Tatsumi. Sa kanyang huling lakas, nagtagumpay siya sa pagliligtas sa mga sibilyan, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon at namatay sa mga bisig ni Akame. Sa sandaling ito, dumating din si Esdeath, at sa kabila ng pagiging isang brutal na tao, ang pagkakita kay Tatsumi na namatay sa kanyang harapan ay hindi siya komportable. Pinalamig niya ang lahat ng revolusyonaryong hukbo sa paligid niya, nag-iwan lamang ng isang kometa, kaya ang dalawa sa kanila ay sumugod sa labanan upang tapusin ang laban na ito. Patuloy na ginamit ni Esdeath ang kanyang kapangyarihan upang madaig si Akame, ngunit nagsimula rin si Akame na kontrahin siya. Dahil masyadong malakas si Esdeath, hindi pa rin siya nagawang saktan ni Akame. Nagpatuloy si Akame sa pagsulong at pag-atake kay Esdeath, ngunit patuloy siyang dinaig ng mga kakayahan ni Esdeath na nagyayelong. Ang kanyang lakas ay nasa ibang antas kumpara sa kay Akame, at si Akame ay natumba, nakahiga sa kanyang likod sa lupa, iniisip na natalo niya si Akame. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumayo si Akame at ginamit ang kanyang secret technique, at naramdaman ni Esdeath ang panganib na nagmumula sa katawan ni Akame. Si Akame ay ganap na nagbago, ang kanyang lakas at bilis ay nasa ibang antas sa puntong ito. Kaya niyang daigin si Esdeath. Pinilit nito si Esdeath na lumaban sa napakabilis na pag-atake ni Akame,
at isinumpa siya ng espada ni Akame, kaya pinutol niya ang isa sa kanyang sariling mga braso para patuloy na tamasahin ang kilig sa labanan. Nagpatuloy silang dalawa sa pakikipaglaban. Patuloy na pinabilis ni Akame ang kanyang bilis sa pag-atake kay Esdeath, ngunit ginamit ni Esdeath ang kanyang lihim na pamamaraan para mag-freeze ng oras, pinipigilan si Akame sa paggalaw. Sa pag-aakalang mayroon siyang, isa na pagtanto ni Esdeath na kaharap lamang niya ang isang after-image ni Akame. Nang bumalik ang oras, lumitaw si Akame sa itaas niya at diretsyong nilaslas si Esdeath. Sa huli, nanalo si Akame, ngunit bigla, si Esdeath ay lumipat patungo kay Tatsumi. Niyakap siya dahil mahal pa rin ng kanyang kapatid na babae si Tatsumi at gusto siyang makasama kahit sa kamatayan, at silang dalawa ay nawala ng magkasama, na iniwan ang lahat na natulala. Samantala, sinusubukan ng punong ministro na tumakas, ngunit nakasalubong niya si Leonie. Ang labanan ay matatapos lamang kung siya ay maalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon pa siyang alas, na sinira ang tigre ni Leonie, kaya't inilabas niya ang kanyang 20 pulgadang haba ng baril at inatake ito. Kahit nawala ang kanyang tigre, higit pa rin sa kakayahan ni Leonie na ipadala ang punong ministro upang matugunan ang kanyang wakas. Sa wakas, ang digmaan ay tunay na natapos at sina Leon at Akame ay nagpaalam, bawat isa ay patungo sa kanilang sariling landas. Noong gabing iyon, nakita ni Leonie na ang buong kaharian ay nagsasaya dahil nabagsak nila ang malupit na imperyo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa kanyang matinding sugat, siya rin ay pumanaw na may ngiti sa kanyang labi. Isang bagong bansa ang naitatag sa pamumuno ng nakatatandang kapatid na babae. Bagamat ang lahat ay pumanaw na, ipagpapatuloy ni Akame ang kanyang paglalakbay, dala ang pag-asa ng lahat na mabuhay. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Kahit na nag-alis ito ng maraming luha at nagdulot ng kaunting pagkabigo para kay Tongs, ngunit ang pelikulang ito ay talagang sulit na panoorin. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.